Sa pagpupulong naman ng Technical Working Group ng Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples, masusing tinalakay ang bawat seksyon ng mga panukala hinggil sa pagprotekta sa mga Indigenous people at Indigenous Cultural Communities. Si Faith Santiago una sa balita. Faith? Tama, Greg. Kasama dyan ang usapin hinggil sa magiging sakop ng NCIP o National Commission on Indigenous Peoples at iba pang mga ahensya ng gobyerno. So this time around, the new proposal is DNR being the co-administrator. Is that all right? Sa pag-uusap hinggil sa Section 11 ng House Bill 5761 o ang recognition at declaration ng conserved territories at ancestral domain ng mga ICCs at IPs, layunin nito na kilalanin ang kontribusyon ng indigenous groups sa biodiversity conservation at proteksyon ng bansa. Pinag-usapan ang magiging tungkulin ng DNR, bagamat sang-ayon sa pagiging co-administrator ng DNR kasama ang NCIP, may ilang aspeto na kailangan isaalang-alang gaya ng limitadong pondo ng NCIP para sa paglikha ng technical map at regular mapping upang makapag-issue ng mga titulo at klarifikasyon ng pagiging operative ng ICCA. Tinanong kung ito ba ay base sa deklarasyon ng komunidad at customary law o sa registry na ani ni Attorney Norberto Jong Navarro ng NCIP ay makakapag-ease ng mga concern sa partisipasyon ng DNR sa registry. Suwestyon ni Attorney Navarro na kung ang operative act ng ICCA ay sa registration, maaaring kailanganin ang limitasyon sa uri ng koadministrasyon ng DNR. Binigyan diin din ng pagpupulong ang kahalagahan ng sapat na jurisdiksyon ng DENR. Kaya't kung ang period ng reckoning ng ICCA ay ang deklarasyon ng IPs kaysa registration, maaaring maging co-administrator ang naturang ahensya. Samantala, kinonsidera ang iba't ibang komento at amyenda na tinalakay kanina upang mas mapaigting ang mga panukala na layong paigtingin ang proteksyon at pagkilala sa mga indigenous groups. At yan na muna dito sa Kamara. Nauuna sa Balitang Totoo at Laging Bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.